consistent yung posisyon natin, Bongo Justin, dyan. Sa lahat ng usapin ng postponement ng barangay, SK o ng BAR parliamentary elections, lagi natin yan ino-oppose. Kasi mayroon tayong prinsipyo na sinusunod na dapat ang eleksyon ay regular at dapat ginagawa siya periodically. Pero ang tagal na rin natin pinag-uusapan to, Bongo Justin, hindi pwedeng napopostpone lagi ang eleksyon, lalo na ang barangay at SK. Lalo na, sinabi ng ating Supreme Court sa Makalintal versus Comelec, dito 2023 pa yan, bago pa yung 2023 barangay SK election. Hindi pwedeng dahilan ng gobyerno yung pagtitipid o para makatipid para i-postpone ng barangay at SK election. Ito ay sa konteksto ng postponement ng barangay at SK election ng COVID. So, sa ganong sitwasyon ulit tayo, meron ulit tayong emergency, ngayon naman oil crisis at sinasabi ng gobyerno kailangan magtipid. Pero ang pagbasa namin dyan sa lente ay hindi yan dahilan, hindi enough na dahilan para mawala na naman yung karapatan nating bumoto para sa ating mga barangay at SK officials. Ang sinasabi ko nga, Justin, sa Bongo Justin, sa mga interview katulad nito, copy-paste na lang yung statement ng lente kasi laging napopostpone lalo na ang barangay at SK election. Kung usapin ng anong batas ang nagbabiolate, actually, babalikan natin, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagiging parte ng batas ng ating kalupain or law of the land. At sinabi ko nga kanina sa Makalintal versus Comelec, sinabi na ating Supreme Court, naglista sila ng guidelines. Ano yung mga dahilan o ano yung mga dapat sundin ng ating Kongreso sa pagpupospone ng eleksyon? Kasi ang Supreme Court rin natin, nagsasawa rin sila ng bakit ba laging napopostpone ng barangay at SK election. So sinabi ng Korte Suprema natin doon, hindi pwedeng para lang makatipid. Hindi pwedeng pagod ang mga tao dahil kaka-election lang. Kasi naririnig din natin yun, di ba, Bongo Justin? Ay, kaka-election lang, may fatigue pa, election fatigue ang mga tao. So sinabi na ating Supreme Court doon sa kasong yun na hindi pwedeng gamitin yung mga dahilan na yan para tanggalan tayo na ating karapatang bumoto. So, itong gagawin ng ating Korte Suprema, ang sinasabi ko nga, for sure, ka-questionin na naman yan ng mga ilang abogado, katulad ni Atty. Romy Mac, sa Supreme Court at sasabihin na ito na naman ang ating Kongreso. Nagpasa na naman ng batas na wala namang enough basis or reasons to postpone the barangay and SK election. Exemption ay, again, babatay pa rin doon sa sinabi na guidelines, yung sa nilista na guidelines sa ating Supreme Court. Ito ay dapat sapat na dahilan or napakabigat na dahilan para tanggalin yung karapatan nating bumoto. Kasi sinabi rin ng Supreme Court natin sa Makalintal versus Comelec, ang right na bumoto or the right of suffrage is a basic human right at hindi yan basta-basta matatanggal or dapat tanggalin ng ating gobyerno. Well, ang pagtingin natin dyan, hindi naman kasi matatapos ang crisis kasi ang proposal in 6 months gawin ulit ang barangay at SK election. Pahupain lang itong meron tayong emergency in the oil situation. Pero hindi naman tayo mag-assure na in 6 months matatapos itong giyera na nangyayari laban sa Iran at sa US at yung mga allies ng US. So hindi natin ma-assure yan. So kapag sinasabi ng gobyerno natin, lalo na ang Kongreso, na pahupain lang itong oil crisis situation natin, hindi natin alam kung huhupa talaga to. Kasi ngayon, nagsarado ulit yung strait. Noong isang araw, bukas, pero ngayon sarado ulit. So, makaka-apekto talaga yan. At sinasabi rin namin na, i-postpone natin. Next year, kung tatandaan natin, kasabihin naman or maririnig natin, election na ng 2028. Yung preparation naman ni Comelec for the 2028 national local election, the presidential election at that, baka meron na naman tayong mga legislators na sasabihin na wag na mag-eleksyon. Kasi kailangan na mag-focus si Comelec para doon sa 2028 presidential election. So, ang nakikita nga namin dyan, baka next year, maririnig na naman natin yan. Ipopostpone ulit kasi nga, presidential election national local election ng 2028 at dapat doon mas mag-focus ang ating Commission on Election. Actually, yung pinag-uusapan nga namin sa opisina sa Lente, yung 18 billion pala, hindi pala siya ganun kalaki, no? Sa usapin ng mga nakurakot sa flood control. So, pag sinasabi ng gobyerno sa atin na makakatipid tayo ng 18-19 billion, ang daming pwedeng pagkuhanan pa ng pagtitipid.
Hindi lang sa election. Hindi dapat first option lagi ang pagpupostpone ng barangay at SK election. Lagi namin ngang sinasabi sa Lente, COVID pa lang, ito talaga yung panahon na kailangan mamili ang mga tao, lalo na sa barangay, kasi yan yung gobyerno na alam nating lahat na dapat maayos ang ating barangay at SK officials. Kasi kung may emergency, may crisis situation at hindi maayos ang gobyerno na alam natin at nakakasalumuhan natin sa araw-araw, lalong mas mahirap at lalong mas mararamdaman nating lahat ang crisis na nangyayari.